Ang ekonomiya ay parte ng ating buhay. Kahit saan ka man tumingin, iyo pa rin makikita ang ekonomiya. Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang isa sa mga konsepto ng ekonomiya, ang demand. Bago natin talakayin ang konsepto ng demand, kailangan muna nating maintindihan ang kahulugan ng pamilihan o market. Ang market ay isang lugar kung saan pwedeng makipag-usap ang isang consumer at nagtitinda. Dito sila nagkakapalitan ng mga goods o serbisyo. Sa kasalukuyang panahon ng market, ang kadalasang pagpapalitan ay nagaganap sa pamamagitan ng paggamit ng pera upang matamo ang isang goods o serbisyo. Ngunit maaari din naman gamitin ang bartering system. Ngayon, talakayin naman natin ang konsepto ng demand. Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o paglilingkod na gusto at kayang bilhin ng consumer ng isang takdang presyo. Maraming mga salik na nakakaapekto sa demand. Pero sa ngayon, 3 lamang ang aming tatalakayin. Ito ang presyo, populasyon at kinikita. Ang presyo ay nakakaapekto sa demand ng mga consumer dahil sa law of demand. Isinasaad ng law of demand na baligtad ang relasyon ng price at quantity demanded with all other things being equal or constant. Halimbawa, kapag tumaas ang presyo ng isang produkto o serbisyo, bababa ang demand nito. Ngunit, kapag bumaba naman ang presyo ng isang produkto o serbisyo, tataas ang demand nito. Ang populasyon at kinikita naman ay tinatawag nating mga non-price determinants. Ang populasyon ay maaari ding makaapekto sa demand ng isang produkto o serbisyo. Kapag walang masyadong tao sa isang pamilyan, bababa ang demand. Pag marami ang mga tao sa isang pamilyahan, tataas ang demand. Ang kinikita naman ay tungkol sa kakayahan ng isang tao upang bumili sa market. Kapag mataas ang kita ng isang tao, tataas din ang demand niya. Halimbawa, kapag ang trabaho ng isang tao ay mangingisda, siguradong mas mababa ang demand niya kumpara sa isang doktor na tiyak na mas malaki ang kinikita. Ngunit, hindi naman lahat ng produkto o serbisyo ay tataas ang demand kapag tumaas ang kita ng isang tao. Meron tayong tinatawag na normal goods at inferior goods kapag pinag-uusapan ng kinikita. Ang normal goods ay ang mga goods na sumusunod sa patakaran kapag tumaas ang kita ay tataas ang demand at vice versa. Isa na halimbawa na ito ay ang pagbili ng mas kalidad at mahal na t-shirt dahil tumaas ang kita ng isang tao. Ang inferior goods naman ay ang mga goods na sumusunod sa patakaran kapag tumaas ang kita, pababa naman ang demand at vice versa. Base sa halimbawa kanina, dahil nga tumaas ang kaniyang kita, iiwasan niya ang mga t-shirt na hindi kalidad katulad ng mga galing sa ukay-ukay. Sa ating paglalahat, ating natutunan ang konsepto ng demand. Atin ding natutunan ang ilang mga salik na nakaapekto sa demand. At ito ang presyo, populasyon at kinikita. Ngayon, sana ay iyong magamit ang impormasyong aming tinalakay upang magamit sa iyong buhay.
Bro, ay love. Alo, wag pa.